Panibagong araw at panibagong buhay, Canada na mga kamamaw. Nakakalungkot naman itong nangyayari. Ngayon sa sasakyan ko, actually akala ko okay na. So hindi ko na binilagi kasi nga akala ko nag-okay na, nakuha ko na yung ano eh. Nagka-problema mga kamamaw nung kinabit yung ano, yung touchscreen na stereo. So automatic siya kasi nakaraan napansin ko yung stereo kasi hindi mo na kailangan usual pag binuksan mo yung sasakyan, doon pa lang babukas yung radyo, di ba? So sa kanya kasi may button siya. So pipindutin mo lang yung button, mag-o-open na siya. So baka mamaya ito yung nangyari bakit nagdi-discarga yung sasakyan natin dahil nga hindi siya nakakonect na parang pag in-start mo yung sasakyan, doon pa lang siya bubukas. So automatic kasi anytime bukas siya basta pipindutin mo lang yung button. Nung nakarang araw pa to, namatayan na ako ng 2 beses nung bago ako umuwi nung last Tuesday and then nung Wednesday ng umaga. So ngayon Friday ngayon mga kamamaw, balak ko susundin ko nga si Mrs. at depo nga ngayon, di ba? So ngayon yung ano natin ay sayo mag-start. Pakita ko lang. Wait lang Jacob nandito kasi Jacob sundin na si Mrs. Hindi ko na-expect mga kamamaw. Kaya pa nagtataka ako, pinipindot ko kanina, usual. Pag binuksan ko yung pinto, pag pinindot ko yung unlock, magbubukas dapat yung isa pang pinto. So, hindi natin namalayan yung ayun yung bata, silip-silipin ko lang kasi dito. Yan, so ngayon, hindi ko siya mailak. Wala siyang power, oh. Wala siyang power. Tapos ito, i-start ko siya. Ayaw niya mag-start. Wala siya. Dahil dito kasi itong button na to, oh. So ibig sabihin lobat, ayaw din bumukas ng radyo eh. So lobat siya. So ayan, buti na lang hintay ko lang si Kelly kasi si Kelly naghahapunan eh. So kailangan hintayin muna natin si Kelly. Siyempre nakisuyo lang tayo, buti na lang yung kapitbahay natin may jump start. I-jump start niya to ngayon. So hintay siguro ko mga 10 minutes. Pag ginam start niya na nakastart lang muna, hayaan ko lang muna nakabukas para mag-charge yung baterya bago ako umalis. So ayun mga kamam, magano nang nangyari sa natin. Kasi ang nangyari nakaraan, nakala ko naman dahil, ngayon lumabas to, bagong labas to na nakapatay naman yung radyo. So nag-chart, nag-ano pa rin siya, nag-discarga pa rin siya. Kasi nakala ko naman dahil sa Bluetooth, kasi nakaraan nakalimutan kong patayin yung Bluetooth. Pag nakapatay ang Bluetooth dun sa loob, nakabukas yung Bluetooth dun sa loob kasi nga naka-paired na yung natin, yung cellphone natin. So automatic kahit nasa bahay ako, bumubukas siya, kumukonect siya. So ngayon na-figure out ko na yon, tinanggal ko na para at least in-off ko siya para at least kahit nasa bahay ako hindi siya kukonek kahit naka-paired na siya. So yun ang problema dun sa mga market, dito aftermarket na na stereo, kasi never naman nangyari sa akin sa sasakyan ko yung na-discarga yung baterya. So we'll see kung kasi yung bateryang to, alam ko if I'm not mistaken 2 taon pa lang tong baterya na yan eh. Bago pa rin niya, pero syempre kung kailangan palitan, bala ko pa naman bukas magpapa-change oil ako dahil kailangan na tong i-change oil para kahit pa paano, na lang naman yung nagpa-flash dun sa sa screen ng dashboard yung change oil. Pero syempre iniiwasan nating mag-flash pa yung ibang dapat hanggat maaari i-maintain ko tong sasakyan. So maayos na nga siya, di ba? So ngayon ito, hintayin ko na lang si Kelly para ma-jump start tong sasakyan natin. Kaya nakakalungkot ng katulad niyan. Susundin ko si Mrs. Wala ako ibang sasakyan. Ako lang yung nagda-drive sa amin. Katulad yung kung mag-grocery ako, kung wala akong sasakyan, mahirapan kami. Tapos may alaga pa akong batang makulit, may alaga pa ako niyan araw-araw pag umaga, diba? So napakahirap para sa amin kung wala kaming sasakyan. Kaya kailangan bago mag-winter talaga maayos na to. At buti na lang hindi pa winter nung pinakabit ko to, dahil kung winter to, mas mahirapan ako. So ayun mga kamamaw, hintayin ko lang muna si Kelly para matulungan akong i-jump start ng ating sasakyan. Mga kamamaw, si Kelly i-start na niya yung buti na lang may kapitbahay tayong mabait dito. So hindi ko lang pa nangyayari dito sa sasakyan natin. Ayun, i-jump start na niya. Yung mga kamamaw, abit na si Kelly, sana mag-start. See, pag ito gaan mangyayari, paano kung wala yung kapitbahay kong tunak ko? Kaya dati talaga bumili rin ako ng sarili kong pan jump start. Not flashing.
Battery might be going on the edge. Yeah. Okay. So, try natin. Oh, mama. Can I start now? Can I try? Yeah, try natin mga mama kung mag-start. Yun. Yun ang problema mga kamamo. Yun o. So, nangyari, hindi kaya naiwanan kong bukas to. Pero imposible mga kamamo kasi kagabi nung umuwi ako, bago ako lumabas, dinouble check ko to, pinindot ko tong button. So dapat ganyan talaga, dapat siya ang sasakyan pag binuksan mo yan, tsaka palang bubukas yung yan, stereo ngayon, automatic parang ganyan dapat siya di ba? Kasi ang nangyayari, yan, pinatay ko siya di ba? Kasi nakakonect ka yan dito, tinanggal ko na yung connection dito eh. So ito na lang ang connection niyan. Yan, ano ko na siya. Pinupoint ko paano so si Kuya Micol na napapacheck ko na lang ulit kay Kuya Micol yung sasakyan, dahil siya lang ang makakaano niyan, dahil siya ang expert sa ganyan. So ayan natin si Kuya Micol. So sa ngayon hindi ko masasagot mga kamama kung bakit ganito nangyayari sa sa sasakyan. So I looked online and saw some of So mga kamama, nag-start na siya. So ang dumi ng sasakyan natin. Bala ko ikakarwash ko dahil nakaraan kasi umambon. So yung ambon yun yung nagpapadumi ng yung sasakyan natin. So ngayon ay umaandar na. Maraming salamat kay Kelly talaga. Laki ngayon na lumabas na siya. Kailangan ko ng i-oil change. So ayan. So ngayon tayo natin 10 minutes para magkarga yung baterya. Kasi kung aalis agad ako baka mamaya, pag parking namin dun sa pupuntahan namin, hindi na namin ma-start ulit. So ayaw mo na siyang maganyan. Si Mrs. naglakad data papuntang Midtown. Sa Midtown ko na lang siya susunduin. Malinis naman yung sasakyan natin mga kamang. Wala naman tayong maano dyan at nakalinis na yan. Yung labas lang dahil nga sa ulan. So ayun si Jacob nandun, naghihintay siya. And then mamaya after nung lakad namin is naman, syempre the usual, pag day off ako, pupunta ako ng park, ilalakad ko yung mga alaga nating aso. Mama, dito ako sa Walmart ngayon. Buti na lang nung nagpagasolina tayo, akala ko hindi na akala ko din mag-start, kinakabahan ako kasi dalawa yung kasama ko, yung si Jacob tsaka si Mrs. Buti na lang nag-recharge na yung battery niya. So ngayon gagawin ko, kasi hindi nga natin na-start nung umuwi tayo, di ba? Hindi natin na-start. Di ko rin kasi ang hirap isipin ng mga bagay-bagay. May mga idea tayo na ganito kasi hindi ako sigurado. So bala ko mamaya kung sakaling ipapark ko siya, tapos na kami ni Miss sa pamalengke, bago ako matulog, i-start ko yung sasakyan. Pag gising sa umaga, tatry ko uling start. Kasi nakapatay naman yung patay naman yung stereo. Hindi ko masagot kasi hindi rin tayo mekaniko mga kamamaw. Hinahanap ko. Hahanap ako dito ng ng panghuli ng mabait. Actually, naubos ko na yung mga mababait sa bahay konti na lang gusto ko na. May mga nabutasan kasi dun sa bahay. Alam mo naman kasi luma na yung bahay. Yung mga gilid-gilid, papasakan ko ng ng parang parang dito, yung parang Scotch Brite na yung parang wool, parang steel wool. Ayun, steel wool. Hanap tayo ng steel wool dito. Tatanungin ko lang, tanong lang ako dito. So ayan, aisle 42 tayo dito, aisle 42 dito, tsaka aisle 90 yung mga natin. Talagang pag Friday, Saturday talaga, alas lahat ng gagawin mo. Talaga nandito papasok mo talaga lahat Yan, ay 42. Ito, saan ba yung 42? 43 to, so it means ito yung 42. Steel wool. Hindi ito. Ang kulit ng aisle Ito. Aisle 42, steel wool. Papasakan natin mga kamama yung gilid, nakita ko na siya. Ako ubos na nga yung mga mababait Kasi nga nagagalit si Mesa yung ipa-vlog Sabi ko buhay Canada tayo dito, dapat mapakita rin natin yung magaganda at saka hindi magandang nangyayari sa atin para at least, di ba?
Pangit naman kung puro magaganda lang ipapakita natin sa vlog eh. Parang di tayo totoo nun. Kasi naiiyak si Mrs. kasi nga luma na yung bahay. Naiiyak siyang ipakita ko. Pero syempre, paano tayo makakagawa ng isang napakagandang istorya kung hindi natin sasabihin yung mga nangyayari sa atin dito sa Canada, diba? So ngayon nakalayo tayo, magagawa ko na to. Aling edit ko. Steel wool. Nakalagay siya sa plastic na. Happy ko muna nga. Nakakita na tayo. Pambabara natin sa butas. Kasi pag ito pinambara ko sa butas, hindi na siya pumapasok dahil meron tayong pinagpasakan dun sa nilabas. Tinakpang ko nito. Hindi na sila nakadaan dun. So kailangan nating ma-avoid yung mga dinadaan nila. Makita ko yung mga butas na dinadaanan nila sa bahay para hindi na sila makapasok. So yan, bala ko mamaya pag wala na tayong gagawin, paalam lang ako kay Mrs. na uupuan ko yung yung sasakyan para maaral ko yung mga mga pindutan din sa o sorry man, yung mga pindutan sa natin sa sasakyan para makabisado natin. Kasi nakaraan yung Bluetooth eh, kailangan palang i-off yung Bluetooth dun sa sasakyan kasi pag hindi mo in-off, kahit na naka-off yung radyo, nag-on pa rin siya mga kamamaw. So ito medyo malalaki to, malaking. Gusto ko yung maliit lang, masyadong magastos yun. Pili tayo ng mas maliit, mas mabilis makahuli yung yung sticky na eye catcher. So yun na nga na maupuan ko yung paiba-iba kasi ng kwento si kamamaw, nalilito yung mga nanonood sa atin. Kasi tag dito, kailangan mo makabisado yung gamit mo. Kasi kung di mo kakabisado yung gamit mo, mahirapan ka. Dapat talaga, sabi nga nila, dapat pupuan mo yung gamit mo para ito yung para mas makabisado mo paano gamitin yung mga kinakabit mo sa sasakyan. So far medyo nagiging knowledgeable naman na tayo pag gamit ng marami na tayong natutunan. So ngayon binalik ko na lang uli, kinabit ko yung steering wheel na na app dun sa steering ko talaga na pindutan ako ng volume tsaka on and off. Pinalik ko na lang muna uli yun kasi kagabi tinanggal ko siya. So iniisip ko kasi baka mamaya isa yun sa reason bakit nalobat, parang gano'n. Kasi nung nakarang araw hindi naman na siya nalobat mula nung nakabitan ng cord nung ikinarga dun sa dito sa kabilang sasakyan nung nag-start siya. Hindi naman na siya ngayon lang siya nalobat dahil nga hapon na natin ginamit yung sasakyan. From the last time na nagamit natin was like yung madaling araw pa na umuwi tayo galing trabaho. Panghuli ng mga kamama ng mga mababait na gawa ko ng dalawa. Masyadong malaki yan 2 peraso lang ako ginagawa ko pag nakahuli ako ng isa tapon agad So yun, meron tayong 8 pieces. Mamaya magkikita tayo Tom and Jerry sa bahay. Alam ko kung saan kayo mahuhuli. May mga pang-Halloween, naka-ready na. Ready. Maganda dito mga kamama pag Halloween time. Usual, pang mga costume time ng mga bata. Sarap sa mata. Mamaya biglang gumalaw to, magulat pa ako. Naka-ready na pati yung mga pamasko. Hindi ko alam yung pakaramdam ko. Hindi ko alam kung maging masaya ba ako pag magpapasko kasi alam mo na pag Pasko, winter ang winter ang kapalit niyan Yan ang niyan kadugtong yan Masarap mag-drive mga kamama, pero masarap mag-drive pag hindi winter. Diba? Walang istorbo sa Kaya dapat bago mag-winter, maayos ko na tong yung sa sasakyan, makabisado ko na dapat yung sa sasakyan para kasi mahirap yung Number 1 pala, kailangan kong bumili ng sarili kong yung pag dito, parang battery pack ko na ako na mag-i-start mismo ng sarili kong sasakyan ko sakaling kasi mamaya hindi naman sa lahat ng oras hindi naman sa lahat ng oras may tutulong sa'yo, diba parang yung may sarili kang gamit ay yung booster di ko alam kung meron dito yung booster magtingin na naikot akong kando dito booster yun. Pero hindi pa naman tayo bibili, wala naman tayong budget Hanap lang ako, titingnan ko lang kung may booster sila dito. Parang dito, battery pack pa yan, tawag doon. Pwede dito sa sa monitor.
Para di ko naiikutan. Actually, maganda itong ano eh. Battery. Booster. Yan, try natin mga mamaw. Ayan, jump starter. Yan. Isang aisle. Ayun, 139. Ay, sorry. Yan. Yan, 139 to yung sa 148. Yan ang kailangan natin, 154, 149. Isang aisle, aisle 9. Silipin natin mga mamaw. Ay, mga mamaw, bilhin, try natin to. Ano? Vanilla. Palitan ko yung binili ko nung nakaraan. Ito, $39 lang. Singit ko na habang may ano, may pang ano tayo. Newton. Try natin yan. Bumili na rin ako nito ano. Yan. Mga mama, try natin dito. Mga gamit pala yun na ano talaga eh. Sasakyan. So, hanapin natin yung booster. Yung mga ano natin eh. Oh. Yung sa audio ng sasakyan natin. Bala ko, popost ko na yung ano ko. Yung napagpalitan. Yung stock ko na ano. Para kahit paano maging pera. Kasi hindi naman natin gagamitin na yun eh. Hinahanap ko lang yung... Yan, ito ang booster. So, yun ang kailangan natin. Yun ang pagpaplanuhan natin ngayon bilhin. Kasi may change oil tayo. Kung wala tayong change oil, bibilin ko na to ngayon eh. So, wala tayong change oil. Yun, okay na to. 190 naka-sale oh. Dati siyang 40% off oh. 190 na lang ngayon. Kailangan natin yan eh. Motomaster eh. Oh. Baka sa susunod na sweldo na lang babalik tayo. Wala, pero sa ngayon wala, hindi natin kaya. Wala tayong ano eh. Wala tayong extra budget. Kahit ganito na lang oh. Kailangan kunin natin yung maliit lang. Ay, malaking tulong sa atin lalo pag winter. Baka mamaya eh. Matenga tayo eh. Dapat lagi natin bitbit yun eh. Para meron tayo ano tulong sa atin yan. Lalo pag nai-stackan ka tapos biglang ano, hindi naman bago yung sasakyan natin mga kamamaw. Ito $148, $16 off. Ito maganda 40% off eh. Ito pinakamagandang ano. Babalikan ko yun. Marami pa namang stock eh. Hopefully next month meron na siya para may budget na tayo para ano magamit natin. So yun mga kamamaw. Ayan, nakakuha din ako ng ano, pang ano ko. Ayoko nung isa, may nakita akong isa, parang babasagin masyado ito. Medyo okay ito, bumagsak man siya. Okay pa yung isa, medyo plastic siya kaso nga lang, parang may pagka medyo matigas yung ganito niya. Parang feeling pag bumagsak. Ano siya. Naubos kasi sakto naubos na yung ano natin eh, Newton mask. Gamit na natin. Mga kamamaw, bumili rin pala ako nito. Tatry ko. Ay natural simple egg white. Kasi ang sasabi nila kung sakali magluluto ka ng itlog, piprito ka ng itlog. Usual talaga ang pinaka maano talaga sa protein yung puti. Yung isa, kumbaga may good and bad cholesterol pag yung sobra. Ewan ko lang sa mga nag-ano lang to sa mga talagang mga batikan na kasi iba-iba rin sila eh. Magkakaiba sila, yung iba kumakain talaga ng pag nagprito sila ng itlog, kung 8 itlog nila, 8 yung pula. Meron namang iba na kumakain sila ng 5 pataas, tapos the rest tinatanggal nila yung dilaw kasi parang good and bad cholesterol do, parang ganun, parang medyo bad cholesterol yung dilaw nung ano, nung itlog. Pwede nyo i-correct sa mga nanonood dito, lalo sa mga patikan talaga sa ano. Ito tatry ko yung white. Ito sasamahan ko lang ng isang itlog na may ano, para mas tipid. Ang lakas ang lakas makaubos ng itlog. Nakarang bumili ng itlog na ano, yung ba itlog na binili ko, 3 tray yun, 1 tray na natira sa bahay. So yun, bumili rin ako ng manok. Tapos yung broccoli hindi mawawala. Ang ginawa ko na lang mga kamamo, kasi ang hirap, nagtanong din ako dun sa isang kasama ko sa trabaho, kay pangalan nito, Kijan. Talaga nagwo-workout yung palagi. Ang sabi niya sa atin, tinanong ko siya, is there any possible na mami-maintain mo yung muscle mass mo pero yung fat loss mo is mawawala? Sabi niya, napakahirap ano yun yan. Kumbaga ba sa science, mahirap daw ano yun.
yung calculation no, kung paano talaga magagawa na. Magbibuild ka ng muscle pero yung fats mawawala, hindi yan. It's either magbuild ka ng mass, kumapal ka talaga, and then tsaka ka na lang parang dito, magpapatuyo pag yung makapal ka na. Yun ang pinaka mas mabilis daw na na procedure. Pero yung sinasabi ko na pagsasabayin mo yung muscle tapos babawasan mo yung mo ay napakahirap daw ng ganoon. Kasi ako hindi ko naman inaano talaga mga kamamaw na lumaki talaga yung katawan ko ng sobra. Ang gusto ko lang magkaroon lang hubog yung natin kahit pa paano medyo okay na yung katawan natin ngayon magandang na eh. Nandito na tayo, nagsisimula na tayo sa so 22 days na natin ngayon. So yun lang, na-share ko lang, kaya ito try ko tapos sasamahan ko lagi ng isa lang itlog para at least tipid tayo dun sa kasi kung tatanggalin ko lahat nung pula nung piprituhin ko lima, sayang naman yung di ba? So at least pa isa lang gagamitin natin, hahaluan ko lang nito, mayroon yung feeling ko mas makakatipid ako. Dami nating vlog no, masasanayan pupunta. Ito lang mga scene time na nakakapasyal talaga tayo pag Friday, Saturday lang. Usual pag may pasok tayo, wala, puro trabaho tayo. Tapos alaga lang natin si Jacob sa bahay. Yun lang naman ang nagiging routine ko, linggo-linggo. Kaya ito pag yung Friday, Saturday, sinusulit ko na rin yung pag-vlog ko pag namamasyal tayo. Ayan ang nag-grocery natin. Puro manok, di mawawala yung manok manok na ilasa parang papel na pagkakain mo, kaya iniiba-iba ko yung yung luto kasi kung pare-pares ang style ng luto gagawin nakakaurat. Kaya bala ko magluto man ako ngayon ng same ng klase ng luto, ibabalot ko siya dito. Hindi mo na ako magkakamote or dito patatas. Iyan ang gagawin natin, pinaka-carbs natin. Babalot ko lang siya, lagyan ko siya ng yung naka-scrambled egg, tsaka ito lagyan ko ng lettuce, mga gulay din. Irarap ko na lang, yun na lang gagawin nating baon this week nang maiba naman sa panlasa natin. So hinihintay ko na lang sila, may binili pa sila. Una lang muna ako dito. Ang iniisip ko naman ngayon about dun sa sasakyan, titingnan natin kung mag-i-start ngayon kasi medyo natagalan din kami, inabot din kami ng 1 hour din mahigit pero feeling ko naman mag-i-start naman yung sasakyan, wag lang siya totally mahabang oras na kanina kasi from anong oras ako magagabi, from 2 o'clock up to 5 o'clock PM, so 15 hours yun na hindi naka-start yung sasakyan, kaya siya parang na-drain. So hindi natin alam natin, feeling ko kasi sa lang talaga which is na sa baterya lang talaga na nakakonect dun sa bago nating touchscreen na audio. Yun ang nagiging risk bakit nagdi-drain yung natin. Pero tatry ko pa rin kung sakaling sa susunod na araw bukas sa umaga i-start ko siya, pero kung magi-start siya, i-start ko siya ng 12 o'clock ngayon bago ako matulog, and then sa umaga i-start ko ulit. Pag nag-start siya, ibig sabihin kahit paano naman, instead of 15 hours is like 9 hours or 8 hours lang ang pagitan ng pag-i-start ng sasakyan para makita natin kung uusad siya. Kasi kung hindi siya uusad o hindi siya mag-i-start, magiging malaking sa atin ito, magiging malaking problema, lalo na sa akin. Pag may mga emergency kami bibili ng Jacob, lalo pag kami lang dalawa dito sa bahay nyo, mahihirapan ako. So sana ayun nga, magawa na ng paraan bago pa lumabas yung winter time. I-schedule naman na Kuya Micol yung natin, yung pag-ayos nung sa magagawa ni Kuya Micol yun kasi talagang mga mga expert yun pagdating sa ganyan. Nagkataon lang na yung pinagawa kasi natin, dinala natin ng Sunday, kailangan na natin ng Monday. So at least kahit paano, kumbaga ba yung oras na yun, medyo naras din si Kuya Micol nun paano ayusin ang nahabol niya, magamit ko na agad. Pero syempre kung dadaling ko siya sa susunod na na appointment ko kay Kuya Micol, baka magawa na niya ng paraan yun para at least kahit paano bago mag winter time is okay na yung sasakyan natin, hindi ka maging problema dahil napakahirap mga kamamo kung mai-stackan ako ng ganyan tapos hindi naman sa lahat ng pagkakataon may tutulong sa atin, di ba? Kaya nga workout ko na rin yung tag dito, ipang jump start natin na meron na tayo sarili natin para at least kung sakaling tayo ay
kakailanganin at wala tayong mahinging tulong, may magagamit tayo. So yun ang plano ko next month para maano natin. Mag-hello ka naman sa ating subscriber. Ayan. So pauwi na kami nila misis. Malamang hindi ko na mawawak yung mga alaga namin na hindi ko na-expect na inabot na kami ng mag 8 o'clock na. 8 o'clock na siya mga kamamaw. Kaso nga lang, bilis dumilim ngayon. Makulimlim kasi. Ayoko iwak yung aso ko ng gantong kadilim. Gusto ko maliwanag pa rin kasi siyempre pag nalalakad ko yung mga alaga ko, gusto ko rin yung nakikita ko rin yung maliwanag pa yung paligid kasi mahirap na yung hindi mo napapansin pag naglalakad ako sa gilid baka mamaya may mga aso dun na ano. Alam mo na hindi natin maiwasan baka mamaya naka-off-leash sila, nasa may backyard sila. Siyempre pag natuwa ayan, kahit sabihin mo nasa 4 feet or 3 feet yung taas ng fence ng pinakaharapan kasi usual di naman matataas yung mga bakuran dito sa may harapan ng bahay, baka makatalon. Yun ang iniiwasan ko na makasakit or may masaktan na mga aso na pagdating sa pagwinawa ko kasi yung sa lugar namin medyo hindi katulad ng mga magagandang lugar dito na hindi ka mag-hesitate na ilakad na mapagabi man o mapaumaga. Sa lugar namin is hindi ako kampante na ilalakad ko yung mga alaga o aso paggabi. So nasa na ba yung isa? Ipinahabol pa ata sa ano. Mamaya na lang pag uwi ko sa bahay, kakapit ko na lang agad yung mga pambara doon sa butas nung sa ano, sa mga alaga natin, tsaka magtatanim na ako ng mga time bomb doon sa gilid-gilid. Kasi usual pa naglalagay ako, nahuhuli agad eh. Usual naman, pag may lumalabas may nakikita tayo, minsan isa-isa lang, hindi naman sila lumalabas ng maramihan sila, hindi. Matatalino na rin yung mga alaga na yun eh, kaya ano lang sila, parang may schedule din sila kung kailan sila lalabas eh. So yun, kakain na muna tayo. Ano ba yan? Binili ko nugget siya. Ayun na ba yun? So ayun, ina na pala ni Mrs. Ayun, pakainin mo na. Alaga namin. Pagod eh. Mama, nag-start naman yung ano, sasakyan. So, ano lang kasi 1 hour lang kasi yung pagitan mula nung pinark ko siya. Ang pinoproblema ko bukas malalaman natin. Check ko kung magi-start siya within 8 hours ng ano. Huwag ko namang gising na ako ng gising para i-start, di ba? Nakaka-stress din mga kamamaw eh. Wala rin naman tayo pasok bukas kaya kung sakaling di siya mag-start, eh makisuyo na lang uli ako doon sa kapitbahay. Tapos daling ko sa change oilan. Leto na yan, wala na tayong ayusin dyan sa sakyan na yun. Dilinisin ko na lang yung yung loob, nakalinis na yun, nakadetail na yan eh. So ito na lang yung labas kasi nga hindi mo maiwasan pag umuulan. Pag ulan, ang kasunod nun, maalikabok dito sa Canada eh, kaya yun ang ano eh. Kaya kung may sarili kang parking na may bubong, mas maiiwasan mo magkaroon ng mga alikabok yung sasakyan mo. So far maganda to, wala namang problema sa ano natin, sa sasakyan natin. Nagka-problema lang nung kinabit nga yung ano, na hindi natin in-expect. Hindi na, sabi ko nga sa vlog, may mga bagay tayo nang hindi natin inaasahan na mangyayari. So dapat lagi ka lang ding ready. So syempre maging mapanuri din and then mabusisi ka sa mga bagay na kinakabit mo sa sasakyan mo para kahit paano yung troubleshoot na ayos mo ng kahit paano nalulusot pa natin. Kamama dito lang kami sa bahay. Tinry kong i-start yung sasakyan. Sinilip ko yung screen kung nakabukas ba yung screen pag ini-start yung sasakyan kasi automatic pag nagbukas yung screen at namatay na yung makina, kung nakabukas yan mag-ano yan, hindi naman 24 hours, ibig sabihin hanggang sa silipin ko ulit susunod yan nakabukas yung radyo. Pero so far nung sinilip ko siya is nakapatay yung radyo. So minomonitor ko lang paano ko mawo-workout yung bakit pa talaga para at least kahit pa paano may masabi ako kay Kuya Micol pag inayos niya yung sasakyan na kung ano ba yung nangyayari sa sasakyan pag yung nandito sa bahay. Ayan, kaya ma-explain ko na maayos kay Kuya Alex.